Isa talagang sumpa ang ma-injury ang isang player ng basketball, lalo na kapag ikaw ang napakamalas na makasasapit nito. Mawawala lahat ang iyong pinaghirapan sa isang iglap na pangyayari. Ang minamahal mong laro simula pa ng pagkabata ay aagawin lahat ng tadhana ng ilang segundo lamang. Ngunit wag naman sana sa ating idolong ito. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat ang sinapit ng ating magiting na si Renz Abando sa kamay ng banyagang import ng goyang na si Chinanu Onuaku. Dahil sa ginawang ito ni Onuaku kay Abando ay marami na ang umuugong na mga katanungan kung makakabalik pa ba ito sa orihinal nitong estilo ng paglalaro dahil sa natamong injury. Mababago ba ng pangyayari ang paghanga ng ating mga kababayan para sa kanya? Ano kaya ang magiging hakbang ng kanyang kuponan kapag nakita nilang may pagbabago na sa laro nito? At higit sa lahat, pagkatapos kaya ng kontrata nito sa anyang Red Boosters ay kukuhanin pa kaya ulit siya nito? O may kukuha pa bang ibang kuponan sa kanya? O uuwi na rin ng bansa kagaya ng ilang Pinoy import na pagkatapos pakinabangan ay tila binabasura na ng mga team? I-comment nyo lang po mga kashish ang mga opinion ninyo. May mga nagsasabi din na kahalintulad ito na nangyari sa The Skywalker ng PBA noon na si Samboy Lim. Isa noon na maituturing na worst PBA injury sa kasaysayan ang nangyari kay Samboy Lim. Sa mga hindi nakakaalam, ito po ang nangyari kay The Skywalker. That's the reason why he lost his balance. Ooh, the way he came down. That's the reason why he lost his balance. Ooh, the way he came down. Something we really do not want to see, but we can clearly see what really happened to Samboy Lim. Jojo, of course, did it unintentionally. Nangyari ang aksidenteng injuring ito kay Samboy Lim noong 1989 nang umatake ito sa basket at sa pagdepensa ni Jojo Lastimosa ay aksidenteng tinamaan nito ang ulo ni Samboy Lim sa ere at na out of balance ito at nauna ang ulong bumagsak sa malamig na sahig ng basketball court. Number 9, the Skywalker, Samboy Lim! They play on TM Grace. Samboy Lim pala, titira ng tres. Yes! TM Grace. Samboy na naman, tumira na naman ng tres. Dalawang sunod-sunod. Kaya si Samboy, gusto na makatawin pa dunk niya. Hindi lang. So on the 8 points now by the TM comes Samboy Lim. Ubera, the Skywalker! Samboy, tuloy-tuloy. Hey, pwede naman, 15 puntos naman. Samboy picks it up. Look at the fast break points here. Oh yes! Pumasok na naman! But Samboy Lim, look at it go! Ayan na naman, Skywalker! Samboy Lim! Unstoppable Samboy! Maaari nga din itong maihalintulad dahil halos kaparehas ng pangyayari kay Abando. Ngunit sa likod naman ang naging tama nito. Naging malala din ang kay Abando dahil sa tinamo nitong injury sa spine at may 4 na fracture. Sa mga pangyayaring injury na ito ay marami ng player ang nawala ng karir, tulad na lamang ni Derrick Rose sa NBA. Ang gumawa ng history sa NBA na pinakabatang MVP sa edad na 22 years old lamang. Sobrang galing nito noong prime pa siya at napakadami talagang humahanga sa kanya. Isa itong high flyer at walang takot noon sa pagtalon. Ito ang ilan sa mga videos ng prime Derrick Rose. How about that Houdini move by Derrick Rose? The Knicks are up. Derrick Rose. Now he's going to go. He's going to fall up for a jumper, right? Now this is reviewable. Field 17 for 39. What a move by Rose. Counts over Joel Anthony. Thomas. And Derrick Rose finds Rose.
Rose trying to get open, fires away. Bang! It's over. Ngunit sa kasamaang palad ay sa isang iglap na pangyayari ay natigilan ang lahat dahil sa natamong injury ni Derrick Rose. Nagkaroon ng injury si Rose sa tuhod. Ang injury na ito ay torn ACL. Nangyari ito noong April 28, 2012. Kasalukuyang player pa siya noon ng Chicago Bulls at kalaban ang Philadelphia 76ers para sa Game 1 ng playoffs. Napahiga na lang ito sa sakit nang matapos umatake din sa basket. Matapos ng pangyayari ay matagal din itong nawala sa NBA upang magpagaling. Tila nawala ng kumpiyansa sa sarili at hindi na naibalik ang dating laruan. Simula noon ay nagpalipat-lipat na ito ng mga team at halos wala nang magtiwala sa kanya. Bumaba na ng bumaba ang offer at binabangko na ng mga koponan. Dahil sa ilang ihinalimbawa natin sa injury, sana'y wag magbago si Abando ng kanyang laro at sana'y patuloy pa rin siyang pagkatiwalaan ng kanyang mga kakampi at koponan. Huwag rin sanang mawala ang suportang ibinibigay ng mga tagahanga nito ano't anuman ang maging laro nito sa muling pagbalik nito sa basketball court. Sa awa ng Diyos ay mabuti na ang kalagayan ni Abando at muli na itong namataan sa social media. Dumalo na din ito sa isang game ng kanyang koponan at talagang napakainit ng pagtanggap sa kanya na muli siyang masilayan ng mga tagahanga. Inaasahang sa mga darating na buwan ay muli na itong makakapaglaro para sa team. Dahil sa sumpa ng injury, para sa mga manlalaro ay nagmimistulang binabawi ng tadhana ang inakala nating ito na. Kaya para sa lahat ng mga manlalaro, kahit ano paman ang larangan ay doble ingat at huwag mawala sa atin ang mataimtim na pagdarasal bago magsimula ang laro. 왼발 와이드 오픈 아반도 전술적으로 미스매치 날아오는 아반도의 고성한 테일러 와 아반도 올라갑니다. 석점 안 들어갔습니다. 리바운드 아반도 그리고 위스 석점 안 들어갔습니다. 리바운드 아반도 올라갑니다. 김경 점퍼 안 들어갔습니다. 리바운드 아반도 파고듭니다. 그리고 점퍼 아반도 득점 볼까요? 득점이 반달했어요. 이거 페이드어웨이 안 들어갔습니다. 리바운드 아반도